po natin si Colonel Restituto Padilla, tagapagsalita po ng AFP. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat po na nakikinig at nanonood. Magandang hapon. Unang-una, yung pong opensiba sa may Maguindanao area, ano na po ang status ngayon at tuloy pa ho ba yung bakbakan dun sa may Datoon side? Yes, patuloy pa rin na tinutugis ng ating mga puwersa sa pamumuno ng 6th Infantry Division na commander na si General Pangilinan ang mga nanggulo kanina dun sa may Cotabato-Tacurong Highway. At malinis na at maayos na ang highway at maaari na itong gamitin muli, pero yung mga tinutugis nila ay nandun pa rin sa lugar. So hindi pwedeng lubayan ito at ihinto hanggat hindi nila nakikita at maayos para siguradong safe ang ating mga naglalakbay. Opo, ito kumpirmado po na hawak o kasama nila itong si Bassett Usman, itong grupong ito? Bine-verify pa rin yan at nakarating nga yan, pero medyo matanda na yung balitang yan. Wala pang latest na balita mula na muli na nakukuha tayo tungkol sa kanilang whereabouts. Napaka mobile kasi ng mga tauhang ito at alam nila na sila hinahanap, kanya't siguro ay nagtatago sila sa mga karating lugar o hindi man lang sa lugar na yan. Kaya kailangan may monitor pa natin. Opo. Dun ho sa may mga reports yung mga locals doon na may mga nagsusupply ng pagkain sa BIFF, mga bigas, mga bala. Meron ho kayong impormasyon tungkol doon? Sa ngayon wala pa. Pero ang pinagtutuunan natin pansin ay yung yung safety ng highways dito para sa mga naglalakbay sa atin at patuloy na nangangalakal. At pangalawa, yung ating concern para sa mga na-displaced na mga tauhan. Yan po ang pinakamalaking issue dyan at nais nating ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay dahil sa patuloy na pamamalagi nila sa evacuation centers, yung kanilang normal na kalakaran sa araw-araw ang siyang naapektuhan at yung pagiging displaced nila hindi maganda ito sa komunidad. Kanya nakikiusap nga kami sa mga barangay leaders na doon sa mga na-clear na natin na lugar, hikayatin sana yung mga miyembro ng kanilang mga barangay na bumalik na doon sa kanilang mga barangay na na-clear na natin kasi magagaranti naman natin na safe na yung mga yon at na-clear na natin ito ng mga booby traps. Opo. So yun nga po, no, yun din tatanong ko, yung mga IED, mga booby traps, kasama ho dito sa clear operations? Yes, kasama yan sa ginagawa ng ating mga kasundaluhan at ng mga miyembro ng kapulisan na nagtutulong-tulong para sa pag-secure ng mga lugar na to. At pag tayo ay tulong-tulong dito kasama ng mga DSWD, nangangako naman sila kasama ng mga relief agencies na pagbalik ng ating mga kababayan dyan sa kanilang mga barangay, imbis na sa evacuation center sila kumuha ng tulong, dadali na lang sa kanila yung tulong hanggang mag-normalize lahat. Opo. Yung pong grupo na nakalaban ng AFP kanina sa may Datoon side, iba pa ho ito sa grupo na nasa Pikit, North Cotabato o isang commander po sila? Karamihan dito ay talagang miyembro lang ng BIFF at maayos naman ang aming koordinasyon sa hanay ng MILF. Kaya hindi nagkakaroon ng unwanted and unwarranted clashes sa grupo nila. Tumutulong ho ba yung MILF sa sitwasyon? Yes, tumutulong din naman sila at yung ating koordinasyon ay nakapagbibigay din sila ng impormasyon na nakakatulong at nakakatukoy sa kinaroroonan ng mga BIFF. So sa ngayon ho, masasabi ho, yung dalawang highway, kung galing kayong Jensan, yung sa may area ng Pikit, yung highway doon, papunta kayong Cotabato, ligtas po yun. At ligtas na rin ho itong isang highway, itong Tacurong Cotabato Highway. Tama? Yes, as of yung kaninang huling ulat na nakuha namin, ang inunang inayos ng ating mga tropa dyan na kinabilangan nga ng mga pinamunuan ni General Pangilinan ay yung safety ng motorist natin sa highway at saka yung papuntang Jensan, papuntang Cotabato, Tacurong at saka yung mga lugar na yan. Apo, doon ho sa operation ng AFP sa Sulu, may update ho ba kung nakuha yung mga instructor sa paggawa ng bomba ng mga Malaysian doon? Wala pa rin tayong nakuhang balita kung sila ay nagsucceed na makuha yung hinahanap na 3 JI na nasa lugar. Ano? At yan din ay subject ng ating patuloy na operasyon. Hindi hihinto ang ating mga tauhan na kinabilangan din ng ating sama-samang pwersa ng mga sundalo natin sa Armed Forces, mga Marines natin sa Philippine Marines na nasa MBLT at mga kapulisan na tumutulong. So patuloy itong magiging operasyon hanggat matukoy natin at mapinpoint natin kung nasan itong mga tauhan to. Pero isa din sa ating pangunahing layunin dyan ay matulungan yung mga patuloy na nasa kanilang mga kamay na hostages. So sa base sa report kanina, may 3 yatang hawak yung grupo ni Radulan Sahiron na patuloy nilang hinahawakan.
May impormasyon na nung time na bago nakalaban ng AFP yung ASG sa Sulu, meron di ibang mga commander na galing Basilan na Yes, ASG, tama po yun? meron yung grupo na sa Jawaan at iba pa na siyang nagsanib pwersa nung na-enkwentro sila kahapon ay may 3 o 4 na mga sub-commanders pa na nakasama doon. Pero since then, tapos nung enkwentro kahapon, nagwatak-watak yan sila eh. Tapos ngayon na naman yung isang malaking grupo na naman ito. Opo. So, doon ho sa naman sa Ilocos Sur, nangyari may operations ho ba na ginagawa doon sa mga NPA? Base sa binigay na impormasyon ng Battalion Commander dyan, si Colonel Bahit sa 81 IB, hindi ko muna mailathala kung ano yung kanilang mga plano para matuloy nila ito na maayos. Pero kami nababahala dahil nung kaganapan kagabi, alas 8 sila nung natambangan sa isang convoy kasama yung mga kapulisan. Napuruhan yung isa nating sasakyan ng mga tropa ng Philippine Army na nagmula sa 81st IB. At yun nga yung kinamatay nung 5 at kinasugat ng 5 pa. So nung sila sinusubukang tulungan, may mga ambulansya na gusto pumasok para kunin yung mga nasugatan. Pero pinaputukan din ito at ginamit yung mga residente sa gilid ng daan na human shield at hindi ito sang-ayon sa international humanitarian law kaya makikipagtulungan kami sa CHR at saka sa ating mga abogado dito para magawa natin ng dapat na hakbang. Yun ho bang mga sakay ng ambulansya ano pong... Sila ay mga doktor at medical personnel na nanggaling doon sa mga local hospitals na tutulong sana. Pero nasaktan ho sila? Sa mabuting palad, wala namang nasaktan sa kanila at umatras ka agad sila nung sila ay pinaputukan. Apo. So sa ngayon, particular ho dito sa area ng Cotabato area, Maguindanao area, ano po abiso nyo doon sa mga maglalakbay o dadaan po sa mga highway doon? Yun lang po, sana po maglakbay kayo habang maliwanag pa at huwag po kayong maglalakbay kung madilim na. Pero sa araw po, magagarantiya po natin na maayos ang pagdaloy ng trapiko dyan at safe po kayo. At patuloy pong gagawin at gagampanan ng 6ID at ng ating mga kasamahan dyan sa kapulisan ng kanilang pagtatalaga ng mga security sa road at saka main supply points. At kaya yung pangangalakal nyo po at paglalakbay nyo magiging maayos. Sa iba namang mga pong kababayan natin dyan, makipag-ugnayan po sana sila sa kanilang mga kanilang barangay captain para mapag-usapan nyo po ang pagbalik nyo sa inyong mga sariling barangay para maibalik na natin sa normal ang takbo ng inyong mga buhay. At yung mga tumutulong, huwag ko kayo mag-aalala dahil dadalhin po ng ating DSWD at ng ating mga ibang relief agencies na tumutulong yung karagdagang at sapat na tulong na kakailanganin nyo habang nag-a-adjust pa kayo. Maraming po salamat sa Maraming salamat. Si Colonel Restuto Padilla po, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.